Samuel PH. Hi guys, welcome back sa aking channel. For today's video guys, maglilipat muna tayo ng ating mga railings yan sa ating concrete pond yan. Bali, for grow out na to guys tong ating railings dito yan. Almost 150 to 180 pieces din tong na-harvest natin guys. Marami pa tayong mga railings na mga bagong pisa yan. Almost 10,000 pieces guys yung ating mga railings. Yan, ito bali, may fry nga rin pala tayo dito guys ng PKBM saka yung ating swordtail. Yan, ito nasa 100 pieces din tong ating mga fry. Yan, ito yung ating breeder guys ng swordtail saka ng PKBM natin. Yan, bali, nagbebenta rin nga pala tayo guys ng ating mga PKBM dito. Yan, sa ating backyard. Bali, ito yung female natin guys. Yan, bali, update ko kayo mamaya guys pag nandun na tayo sa ating grow out pan. Yan. Yan guys, nandito na nga pala tayo sa ating grow out pan. Yan, bali, acclimate ko muna to guys tong ating railings na bagong dala dito na ilalagay natin sa ating grow out pan. Ayan, kung makikita nyo guys, marami tayong mga hides dito. Ayan, yan yung seedling tray guys na malalaki. Ayan, maganda rin kasing gawing hides yan guys. Bukod sa mura na guys, marami pa kayong magiging taguan ng inyong mga railings yan. Kaya sulit na sulit guys yung pagbili nyo ng mga ganong seedling tray. Yan. Tapos ito nga pala guys yung pinapagawa natin na concrete pan. Yan, ito dito nga pala yung ating aso na si Robby. Yan, ito nga pala guys ay sukat nito nasa 2 meters by 5 meters guys tong ating concrete pan na pinagawa. Tapos nandito yung iba nating grow out na mga crayfish natin guys. Yung mga size na nandito halos ano na to 2.5 to 3 inches na guys yung mga nandito natin na mga crayfish. Yan, bali sinasize kasi natin guys para pag mag-out tayo yan, kita na natin guys kung meron tayong mga available na mga ganung size. Yan, bali itong concrete pond na to guys, yan, pinagawa lang natin yan kasi pandagdag din natin guys sa ating mga lagayan guys ng ating mga crayfish. Yan, ang size nga pala nito guys ay nasa 18 inches by 10 meters guys, kaya medyo marami rin mailalagay dito guys sa ating concrete pond na to. Saka yung mga nilalagay ko dito guys, mga 2.5 to 3 inches na para medyo malaki na sila at pwede na sila dito na i-grow out pa guys. Yan, bali dito tayo nag-harvest yan pag may mga na-order sa atin na mga 2.5 to 3 inches. Yan, tapos yung mga malalaking size yan, dinadala na natin doon sa bahay para pag may kukuha guys, mabilis na natin silang mahuli. Yan, ito nga pala guys, pinalagyan natin ng tiles yan kasi yan yung mga natira dito sa bahay ng utol ko, yung mga tiles na yan. Sayang naman kasi guys kung hindi magagamit, kaya yan, napagdesisyonan natin guys na ilagay na lang dito sa concrete pan kasi sayang din naman guys. Yan, pwede rin natin gawin tong mini pool yan, pag summer yan pwede tayo dyan babad guys, para ano na rin, dual purpose na rin. Tapos andito yung ating mga railings. Yan, kasi dito guys, kinukuha na natin dito yung mga lumalaki na mga 1.5 to 2 inches guys. Yan, kagaya nito guys, ito mga 1.5 na siguro size nito. Yan, pwede na natin ilipat to dun sa isang pan. Yun nga lang ito guys, bagong mold pa siya. Yan, sama na natin yung kanyang balat para kakainin niya guys, para mas mabilis siyang lumakas ulit.
at tumigas ulit yung kanyang mga balat. Yan, same lang naman yung temperature ng tubig dito guys, kaya okay lang na ilipat yung bagong molt na crayfish. Pero kung duda kayo sa tubig at alam nyo na hindi parehas ng temperature, huwag nyo na lang gayahin guys itong ginawa ko yan para mas safe yung inyong mga crayfish. Yan, mga may laman na to guys, mga 500 pieces na siguro na 2.5 to 3 inches yung laman nitong ating grow out pond na to guys. Yan, yung mga breeders kasi natin, sineperate natin doon sa ating malaking aquarium guys. Bali, nagse-select kasi tayo ng mga pang breeders natin. Yan, kasi nga yung mga napipili natin noon, nabibili din guys ng mga buyer natin pag may biglang nag-walk-in sa bahay. Bali, napipili din guys yung ating mga for breeders sana. Yan, ito na yung mga size ng ating mga crayfish dito. Yan, saka napakarami natin guys na mga male kasi halos male yung natitira natin ng mga crayfish kasi pag may na-order sa atin ng mga wholesale, marami minsan kinukuha yung iba na puro female lang. Kunwari may nabili sa atin na 50 pieces na puro female lang, yun, pinagbibigyan natin guys. Hindi tayo namimili ng mga gender ng ating mga crayfish, basta may order sa atin kung puro male ba yan or puro female, yan, binibigay natin guys sa ating mga customer yung gusto nilang gender. Yan, mamaya pipili pa rin tayo dito guys ng mga pwede nating ilagay doon sa kabilang pan kasi alam ko hindi pa to nasasaid guys kasi yung mga 1.5 to 2 inches pwede nilang kainin yung mga 0.5 or 1 inch natin na mga craylings na ilalagay dito. Yan, hindi na kasi tayo nag-drain ng tubig dito guys. Yan, binabawasan lang natin ng tubig to, tapos lagay lang tayo ng lagay ng mga craylings, tapos pag may lumaki yan, harvest ulit. Yan, bali pa ulit-ulit lang guys yung ginagawa natin. Kaya hindi na natin dinedrain to. Yan, kaya yung mga batch nito magkakaiba guys, pero yung size naman nila is pinapanatili natin guys na ganung size lang sila dyan para nga maiwasan natin guys yung magiging cannibalism kasi pwedeng kainin ng malalaking craylings natin guys yung mga maliliit natin na mga craylings. Yan, bali ito guys, maya yan i-release na natin tong ating mga bagong craylings dito. Yan, almost 150 to 180 pieces din tong bagong dala natin guys. Yan, estimated kung laman nitong pond na to guys ng craylings, mga siguro mga 1,500 pieces na craylings yung nandun. Yan, bali ito nga malapit nang matapos guys yung ating concrete pond. Give me every time. Yan, bali hindi ko na nga pala binidyohan guys. Ayan, ito yung nakita natin dito, mga 20 pieces pa rin to na medyo malalaki na, mga nasa 2 inches na guys. Yan, galing dito yan sa pond na to. Ililipat natin siya doon guys sa kabilang grow out pond natin guys, para yung mga size nila is medyo similar, doon na sila magsasama-sama guys sa kabilang pond. Doon na kasi yung ating release, doon tayo nakuha ng ating mga pang out ng ating mga crayfish. Yan, tapos i-release na natin to guys, tong ating mga craylings dito. Yan, kasi almost 1 hour na rin tong naka-acclimate dito guys, kaya okay nang i-release natin guys yung mga craylings natin. Yan, napaka-importante niyan guys yung pag-acclimate, lalo na sa mga craylings, para maiwasan nyo guys yung mortality sa mga craylings, lalo na pag naglilipat kayo ng paglalagyan ng inyong mga craylings guys. Yan, tapos ito lalagay na natin dito guys. Yan, same lang naman ang temperature na tubig dito, kaya wala nang problema tong pag-release natin dito sa mga 2.5 inches or 2 inches na mga crayfish natin. Yan. Dami na rin mga gapi dito guys. Yan,
Napakaraming heights dito yan kasi nilagyan natin to guys ng mga kawayan saka mga PVC. Sa paano guys, dito ko na pala tatapusin itong video na to. Yan, maraming salamat sa lahat na nanood. Peace out. Kiss me,